likod at binti, hindi makalakad ng maayos. Naisip mo bang maaari itong sciatica o piriformis syndrome? Sounds complicated? Alamin natin ang mga nakapaloob sa sakit na ito. Dito lang sa Dr. Zon TV. Mga kasangbahay, time for a quick trivia muna tayo. Hindi lahat ng back pain ay simpleng kirot lang. At hindi rin ang lahat ng dahilan nito ay ang sciatica o herniated disc. Minsan, ang sisi na sa likod ng likod natin. Meet the piriformis muscle, a small but mighty muscle. At may kakaibang role ito sa pain game ng katawan natin. Alamin natin yan sa Dose of Information. Did you know the term piriformis syndrome was coined in 1947 by Dr. Robinson? Pero ayon sa ilang historical records, may mga doktor nang nag-uugnay sa piriformis muscle at sa sciatica symptoms as early as 1928, kaya binansagan pa itong sciatic nerve trapper. Noon, wala pang MRI o advanced imaging technology, kaya't ang diagnosis ay madalas na binabase sa sintomas katulad ng pamamanhid o pananakit mula balakang hanggang binti. May mga pasyente pang ang inoperahan at sa isang pag-aaral, 12 sa 14 ang nakaramdam ng ginhawa matapos ang procedure. At base sa datos ngayon, 0.3 to 6% ng mga kaso ng low back pain or sciatica ay dahil sa piriformis syndrome. Ibig sabihin, halos 2.4 million cases per year worldwide. O di ba mga kasangbahay, naku, hindi po basta-basta ang piriformis syndrome. Maliit po na muscle pero naku, matinding sakit ang epekto. Kaya kung may tumatagal na back to butt to leg pain, aba, naku, baka hindi po spine ang may problema. Baka ang piriformis na yan. Naku, kaya ngayong umaga, mas palalawakin pa po natin ang kaalaman tungkol dito. Makakasama po natin ang isang espesyalista pagdating sa bone, joint, at muscle health. Welcome po sa Dr. Zon TV, Dr. Marcelino Cadag, isang orthopedic surgeon mula sa Makati Medical Center. Good morning, Doc Mar. Good morning, Dr. Sarah. Yeah. Salamat po at pinaunlakan niyo po kami ngayong umaga. It's my honor to be here. Yeah, thank you. At marami tayong matutulungan dito, Doktor. Opo. Okay, let's dive right in, Doc. Okay, so Doc, unang tanong po, ano po ba yung piriformis syndrome? Or siguro, Doc, paunahan natin ng ano ba yung piriformis? Ang piriformis po kasi ay isang muscle na makikita sa pigi natin, ano? Pigi. Opo, sa pigi, sa sapnan or sa puwitan, bandang puwitan. Okay. Opo. Ngayon, sa ilalim po ng piriformis muscle, merong nerve na malaki, yung sciatic nerve. Ngayon, ang piriformis syndrome po, pag namamaga po yung piriformis muscle, nako-compress po niya yung sciatic nerve. Opo, nadidiinan. Nai-irritate po yung sciatic nerve. Yun po ang nagkukos ng simptomas ng sakit, numbness, at saka yung parang kinukuryente sa leg at saka sa batak. Okay. So, nasabi niyo kanina may pamamaga. Teka muna, bago magkaroon ng pamamaga, ano muna ba ang isa sa mga nagagawa? Gano'ng kahalaga ba ang piriformis muscle? Ang piriformis muscle po ay part ng short external rotators na tinatawag. No? Yun po ay nagpapagalaw sa ating hip joint. 4 po na muscle yan. Isa po doon yung piriformis muscle. Importante po ito sa paglalakad, aakyat ng hagdan. Nagagamit po itong muscle na ito sa mga ganong activities. No? Kaya po kapag nagkakaroon ng overuse, napapagod po yung muscle, nagkakaroon po ng pamamaga at nai-irritate po yung sciatic nerve. I see. Okay. So, now, sinabi natin kanina, di ba, yung piriformis syndrome. So, basically, yung mga nasabi nyo po na manifestations o nararamdaman ng isang pasyente, yun po yung mga simptomas talaga. Opo, Doktor. Okay. And sa kanila, ano yung pinaka most common? Ang tipong parang pagpupunta sa inyo, lahat ng may piriformis syndrome, ito po yung usually hindi nawawala na complaint. Yung pong pain sa pigi, yun po ang kino-complain nila. Pain sa pigi na
gumuguhit hanggang sa binti, sa likod ng binti. Yun po yung pinaka-common na symptom. And then, nahihirapan po silang maglakad dahil dun sa sakit na nararamdaman nila. Okay, pero di ba, Dok, kanina na-mention natin yung sciatica. Mhm. Di ba, Dok, ganun din yung usually pain sa may bandang likod? Opo. Paano? Meron ba silang common na complaint pagka ganito? Parang pwede kang mahirapan. Is this part of the piriformis syndrome or ito ba ay sciatica? Paano po malalaman mo? Ang sciatica po at piriformis syndrome, halos pareho po ang simptomas niyan. Pareho pong na-irritate yung sciatic nerve, pero magkaiba po ng dahilan. Yung sciatica po, ang dahilan po niyan ay sa spine, yung problema sa spine. Either merong herniated disc o yung tinatawag nating slip disc, or may spinal stenosis, yung sumisikip po yung spinal canal. Ngayon, yung pong dalawang yung condition, yun po ang nagdudulot ng sciatica. At yung piriformis syndrome naman po, hindi po sa spine nanggagaling. Doon po nanggagaling sa piriformis muscle. Sa muscle mismo? Opo, ma'am. Naiipit po ng muscle yung sciatic nerve. Pero pareho po ng halos ng symptom na yung nagkakaroon ng pain sa batak at batak area na gumuguhit po pababa sa leg. Mula puwitan pababa sa Opo, likod ma'am. sa... Opo, Okay. sa may binti. So, pero Doc, itong piriformis syndrome, kanino ba ito mas common na nakikita? Okay, meron ba yan babae, lalaki, o kaya may age bracket ba yan na usually kalimitan dito or Wala pong pinipili, Doktora. Kahit sino po pwedeng magkaroon ng piriformis syndrome. Basta po ang nangyayari sa kanila is nagkakaroon ng irritation na nung sciatic nerve. Pagka po nagkaroon ng pamamaga ang piriformis muscle o kaya muscle spasm nung mismong piriformis, doon po nagkakaroon ng symptom. Ngayon, yung pong pamamaga at muscle spasm, kahit sino po pwede pong magkaroon yan, kahit bata, matanda, babae o lalaki. Basta po nagkakaroon ng overuse noong piriformis muscle, nagkakaroon po ng ganong pamamaga. I see. Kanina na-mention yung about pwede siyang yung overuse, no po? Opo, ma'am. Okay, so can you actually correlate this with yung sa mga individuals who are into para mga sport activities? Ganito po, no? Common po yan sa mga nag-hike, yung mga hiking or running or sa mga yung runners. Opo, sa Usong-uso mga pa naman ang mga fun run. Ako Opo, baka sang yung bahay, mga I'm sure marami kayong kakilala na nasa mga nagfa-fun run. Opo. Tuwing weekend, di ba, Doc, ang daming Yes, ganyan ma'am. eh. Usong-uso po yan ngayon. Ngayon, pagka po na-overuse, especially kung hindi po sila nakakapag-stretching before the activity, ganun po ang nangyayari. So basically, that's really how important doing warm-up exercises. Yes, ma'am. Dapat Opo. nagwa-warm up. Opo. Minsan kasi nakakatamad di ba, na Opo, parang ma'am. gusto mo, sige na, okay, start na. Takbo Pero na agad. very essential pala Opo, ma'am. talaga. Opo. Okay. So basically, hindi ginawa yung pagwa-warm up na yan for nothing. Yes, ma'am. Okay, so at least kumbaga ano ba tawag natin dito? Nakakabuelo Opo. ng maayos rather than na parang diretso na dun sa mataas na demand. Kasi mataas yun ang demand ng energy dito sa Yes, part na ma'am. yan kung ano Opo. yung ginagamit. Okay, so pag dumating sa inyong pasyente and kalimitan ano yung pagpasok ba niyan? Medyo may idea na kayo na ako mukhang piriformis syndrome. Meron bang nakikita yan na senyales kung kahit wala pang sinasabi sa inyo? Actually, ma'am, pag pumupunta yung patient, usually wala naman silang problema sa paglalakad. Mhm. Usually, nagsasabi lang po sila ng history kung paano nagsimula. Doon po malalaman natin agad kung piriformis syndrome ito or sciatica. Tapos, ang magde-determine po talaga ng diagnosis is yung physical examination. Mas meron po kaming mga ginagawang mga physical test para malaman kung sa piriformis nanggagaling or sa spine nanggagaling ang Ay, so problema. can you name a few of these yung physical test? Actually, ma'am, pagka po kinapa namin yung piriformis muscle, makakaramdam po talaga ng tenderness or pain yung pasyente pag hinawakan po yung muscle. Doon pa lang po malalaman nyo na namamaga yung piriformis muscle at yun po ang nagkukos ng simptomas niya na
naiipit yung sciatic nerve. Whereas kung sa spine naman po nanggagaling, meron din po kami mga ginagawang test, yung mga straight leg raising, tinitingnan din po namin yung status ng mga nerves para malaman po kung doon nanggagaling sa spine naman ang problema. I see. And no, kapag ka naggawa na kayo ng physical test, so basically, in mind, you're considering already a piriformis syndrome, no? Ano yung mga ancillary measures na pinapa-request nyo, pinapagawa to confirm that it really is piriformis? Or basically, clinical lang ba ang diagnosis sa pasyente? Ang piriformis syndrome po, clinical lang, ma'am. So, walang makikita kahit sa mga X-ray? Opo, sa X-ray, wala po tayong makikita kasi buto lang po ang nakikita sa X-ray. And ang problema po ng piriformis syndrome ay muscle. So, 90% of the time, by history and physical examination, makukuha na po natin yung diagnosis na piriformis syndrome. Pero kung nag-entertain po tayo ng sciatica, pwede po tayong mag-request ng mga MRI para sa spine naman, para ma-confirm po natin na kung doon talaga sa spine nanggagaling yung problema. Ay, so napakahalaga dito papasok, Doc, ang dapat well-experienced ang doktor, no? Opo, at ang importante rin po yung talagang examinin ng doktor yung pasyente. At dapat sana, sa end naman ng mga pasyente, sabihin niyo po ng maayos Opo. yung inyong history kasi doon ho magbabase ang mga doktor. Tama po. Doon sa mga sasabihin niyo, di ba? Tama po. Oo. Would you advise, kasi di ba kalimitan, bago pumunta sa doktor, pag ganyang mga may kirot-kirot, magte-take ng iba't iba. I won't name na lang yung mga pain relievers, but kasi it's easy to get, to get this mga over-the-counter medications. Opo, ma'am. Kapag nagiinom ng mga gamot, and then will it interfere in you coming up with the correct diagnosis of piriformis syndrome? Minsan po nakakaapekto kasi namamask po nung iniinom nila na gamot yung totoong kondisyon ng pasyente. Halimbawa po, nababawasan po yung pain level nila. So, minsan kapag kinakapa mo yung piriformis, wala po silang pain. Mas mahirap po yung diagnosis na gano'n. So, ang advice po namin, kapag may nararamdaman kayo na o may iniinda kayong sakit sa pigi o sa may puwitan, pumunta na po kayo kagad sa doktor at mapa-check up yung Mahuli condition. sa actong stage ang Yes, sakit. ma'am. Opo. So, hindi lang naman sa piriformis syndrome, Doc, Opo. applicable yan. Opo, no? ma'am. Sa lahat po Yeah, ng kasi condition. syempre, pagka may pain, tandaan natin, hindi yan ang mismong sakit. Okay? Basically, it tells your body na merong problema. Opo, manifestation lang po yun Manifestation yung lang. problema. Okay. So, Doc, ito, no, kanina na, I forgot to ask, no, does piriformis syndrome happen symmetrically? Ibig sabihin, pantay ba yan usually kaliwat kanan together? Or can it happen unilaterally, isang side lang? Bihira po yung bilateral affectation. Usually sa isang side lang po yung apektado. Most commonly kung saan po yung dominant side ng pasyente. Like ako, right-handed Opo. ako, lahat ng kilos ko kalimitan. Opo. So, doon din. Most likely sa kanan po yung affectation. Okay. And yung nangyayari ba, Doc, na, kasi di ba usually we try to compensate. Ako, I remember, ako kasi, nung tayo ka-clerkship, no, naalala ko sa Fabela, alam mo gano'ng ka-toxic magpaanak, Yes, di ba? 24 hours, malalaglag ako sa hagdan. So, Okay. naitukod ko yung left ko. So, now, pag lumalamig, from time to time, minsan may kirot dyan, okay? And then, pina-check up ko, wala naman eh. So, basically, now, having mentioned that, it just means na iniingatan ko siya. Dahil iniingatan ko siya, I put all my weight on the right. So, Opo. pagka ganun ba, say for example, katulad ng mga ibang nanonood sa atin ngayon, Doc, ganun din, may ganun din na parang mas ano sila eh. Opo, mas dominating, pinapaboran po yung yung isa. isa. So, mas may chance ba, at risk bang isang individual in having or of having piriformis syndrome? Actually, ma'am, pagka po mas pinapaboran niyo yung isang side, mas mataas po ang risk niya na magkaroon ng ganong simptomas. Ano po? Kaya din po common siya sa dominant side nyo kasi unconsciously, mas nagagamit nyo po yung dominant side nyo kumpara po sa non-dominant side. I see. Okay, so sabihin na natin, establish na talagang it really is piriformis syndrome na meron ang pasyente. So how do you go about the management? Ang first line ng management po is giving oral anti-inflammatory. Kasi ang gusto po natin, makontrol po yung pamamaga ng piriformis muscle.
once na-control na po yung pamamaga ng piriformis muscle, susunod na po na mawawala yung simptomas ng irritation ng sciatic nerve. So usually, nagbibigay po kami ng gamot for 7 days na anti-inflammatory. 80% of the time, nawawala na po yung simptomas ng piriformis syndrome. And then, meron din pong mga stretchings na tinuturo namin sa pasyente para mabawasan din po yung pamamaga. Ngayon, ang second line of treatment po pagka hindi sila gumaling dun sa oral anti-inflammatory is physical therapy, doktora. Usually, ang isang cycle po ng physical therapy ay 6 na sessions, twice a week, so 3 weeks po magte-therapy yung pasyente. Ngayon, yung physical therapy naman po is directed towards the inflamed piriformis muscle. Ganun pa rin po. Kokontrolin pa rin po natin yung pamamaga ng piriformis muscle. So at the end of the day, yun talaga yung goal of Yes, managing ma'am. the patient to diminish or bawasan yung pamamaga ng Yes, piriformis ma'am. muscle. Opo. Dahil yun po ang nagkukos ng irritation ng sciatic nerve. But ito, Doc, usually, kamusta naman yung response ng pasyente? Considering, kunyari, compliant, masunurin ng pasyente, sumusunod dun sa mga ibinigay yung management. Okay, so can the patient come back to its previous normal Opo, state? ma'am. Ano naman po, as I said, just by giving 7 days of anti-inflammatory, 80% of the time, nawawala na po completely, nagre-resolve na po completely yung symptoms nila. Ngayon, meron lang po talaga mga pasyente na hindi basta-basta tinatabla ng gamot. So, kailangan po ng second step, yung therapy. Meron pa rin pong hindi nag-i-improve despite the therapy. Meron pa po tayong third option, which is yung injection po. No? We do it with the guidance of ultrasound. So, that's local injection doon sa mismong Opo. muscle. Anong klaseng gamot ang ini-inject mo? Usually, it's a mixture of local anesthetic saka steroid po, ma'am. Because the steroid is a very potent anti-inflammatory. So, kokontrolin po niya yung pamamaga noong muscle pagka po nabigay yung steroid directly over that muscle. Oh, okay. Pero meron po, usually may ultrasound guidance po yun para nakikita po natin kung saan po ilalagay yung gamot. Oh, okay. So, you mentioned about ultrasound. So, ito hindi pinapa-request kasi kung kaya niyang makita yung muscle, hindi to, can this not be a part of the diagnostic measures, ang ultrasound? Usually, as I said earlier, 90% po madadiagnose yun na, ma'am, ng clinical lang. So, parang pwedeng wag na gumastos. Pwedeng wag na pong gumastos. Additional gastos po yun sa pasyente kung magpapa-ultrasound pa, no? So, pero kung interventional ultrasound, makakatulong po talaga yun kasi mas mahirap pong mag-injection ng blind. Yung hindi natin kapakapalang, mahirap po kasi tandaan po natin, ang piriformis muscle ay kadikit ng sciatic nerve. Baka po at tamaan yung sciatic nerve, mas mahirap po lalo. I see. Okay nga. Makes sense. Pero ito, Doc, would application of warm compress over the area during that 7-day period that the patient would be on pain reliever for anti-inflammatory would help? Yun po ang misconception, no. Usually ang ginagawa po ng pasyente, nag-a-apply ng warm compress. Ang problema po sa warm compress, lalo po niyang ini-enhance ang pamamaga. Kasi mas mataas ang blood flow. Opo, yun how po. about cold compress? Cold compress will help po kasi it will restrict the blood flow to the muscle. So, ang ayaw po natin, dumami yung daloy ng dugo sa muscle kasi nasa dugo po yung inflammatory markers. So, lalo pong ma-enhance yung pamamaga pag nag-increase ang blood flow sa muscle. So, sa halip na paimpisin mo, lalong namaga. opo, lalo pong namamaga. So, usually, sinasabi ng pasyente, pagka po nagpe-prescribe ako ng anti-inflammatory, sinasabi ko po din sa kanila, huwag niyo pong lalagyan ng warm compress. Tapos, malalaman ko po na ginawa na pala nila. Kasi usually ganun po ang isip ng Yun ang mga common pasyente. misconception Pag may masakit, lalagyan ng mainit. Usually,
Totoo po yun kung may mga arthritic conditions or kung may muscle spasm. Pero pagka ganito pong namamaga yung muscle, hindi po pwedeng maglagay ng warm compress, lalo pong mamamaga. Okay. So, how about, Doc, yung mga yung mga pasyente na naglalagay ng mga menthol patches, di ba, Doc? Yung mga salicylate patches. Opo. So, would that really help in controlling yung pamamaga? Or basically, minamask lang yung pain? Actually, minamask lang po niya yung pain. And minsan po, yung pong mga ganyang patches, nagdudulot din po ng increase ng blood flow sa muscle. So, mas lalo pa pong nakakasama actually. Naku, ang dami pa namang mahilig dyan. Opo nga. So, sinasabi ko rin po yan sa pasyente na wag po kayong maglalagay ng mga itinatapal or mga pinapahid kasi lalo pong mamamaga yung muscle ninyo. Yeah. Tapos feeling nila pag wala na masyadong lamig or hindi na masyadong nangangamoy. Usually, pag may kasama ka sa sasakyan, amoy na amoy yan eh. Opo. So basically, ayan po hindi ho maganda na nagre-rely po tayo sa mga pain relievers and then miski po yung mga itinatapal. Kasi mas hindi po madadiagnose ng maayos. Kasi nadidelay yung Tama po. yung pagpunta nila sa doktor. Okay, so hindi mo makuha dun sa tamang stage. Ang ang piriformis syndrome, meron ba yung degrees of severity, Doc? Or staging? Wala pong grading ang piriformis syndrome. Iisa lang po yan. Kapag po may piriformis syndrome kayo, usually may ganun po ang mga simptomas na nararamdaman. So wala pong severity. Ang severity lang po kung hindi kayo tinablan ng anti-inflammatory. Ibig sabihin talagang persistent po yung inflammation. So doon naman po nakakatulong po yung physical therapy at kung hindi pa rin po gumaling, yung injection, ma'am. Okay, and pero ito, Doc, kapag nawala, say for example, itong period na to, technically parang kasama yung sa PT, di ba, 1 week, so mga 1 month ang pinag-uusapan natin on the average. Can this resolve completely? Pwedeng treated talaga completely yung pasyente or can this come back from time to time? Usually talaga pong nawawala completely. Opo, bihira po yung nagre-recur. Lalo na po kung naturuan sila ng proper stretchings. I see. Bihira na po yung paulit-ulit, yung pabalik-balik. Bihira po nangyayari. Oh, okay. And ito, Doc, tanong ko lang, sorry. Ito ba ay common ba sa mga nasa yung big, heavier build? Wala pong pinipili as I mentioned earlier. Kaya lang po, pagka po mas mabigat yung katawan natin, mas napapagod po yung muscle. So, mas at risk po tayo na magkaroon ng piriformis syndrome kapag po napagod yung piriformis at namaga. Okay, so that's good news, no? Na parang may complete resolution pala. Opo. Okay, and pero ito, Doc, syempre, I'm sure, meron tayong mga kakilala na ganyan, may ganitong mga nararamdaman, iniinda. Para dun sa mga ayaw magkaroon ng ganitong problema, meron ba tayong pwedeng enumerate na mga ways para hindi magkaroon ng ganito or makaiwas sa pagkakaroon ng piriformis syndrome? Actually, pagka po regularly tayo nag-exercise, kahit po brisk walking or ordinary walking, mas mapapalakas po natin yung piriformis muscle. Pag mas malakas po yung piriformis muscle, mas mababa po yung chance na magkaroon tayo ng piriformis syndrome. So, ang pinapayo po namin sa mga pasyente, regularly mag-exercise po tayo, maglakad-lakad, kahit po hindi yung pupunta na sa gym kasi yung iba po busy masyado. May iba maraming dahilan, opo, diba? Nga eh. Kung po pwede po, kahit walking lang, doktora. And then, stretchings before walking, before and after walking, nakakatulong po ng malaki to prevent such conditions. Okay, tanyo na. Mga kasangbahay, talagang kahit anong sakit yung kasi kada may interview po tayong ginagawa dito sa ating programa, it will always boil down to living a healthy lifestyle. Yes, ma'am. Opo, okay. Opo. So parang akala natin, it sounds cliche na hindi, dapat maayos mag-exercise. Pero napakarami po talagang benepisyo ang ibinibigay nito
para sa ating katawan. Okay? Tama So, po. let's not disregard that. Okay? Paano kasi, Doc, yung mga, kunyari, katulad ko ng mga 40 na. Na parang hindi sanay na nag-exercise regular. Okay lang. So, dapat gradual ang pasok dito, Apo, no? Para apo. hindi mabigla. Opo. Okay, Doc. And siguro, at this time, baka meron kayong mga advice or ano yung mga pwede nyo, like, final message sa ating mga kasangbahay na para yung mga may dinadaanan po na ganitong mga pagsakit mula, yung sabi natin, mula dito sa puwitan, pababa sa likod ng Apo. kanilang mga hita. Okay. Ang maipapayo ko lang po, kung may simptomas na po kayo nararamdaman, huwag niyo na pong ipagpaliban. Kumonsulta po kayo agad sa eksperto para malapatan po ng tamang lunas yung inyong symptoms. At saka, huwag po sana tayong mag-self-medicate kasi maaari po itong mas makasama pa sa kondisyon ninyo. At para naman po maiwasan yung piriformis syndrome, ugaliin po nating mag-exercise araw-araw or mag-stretchings before and after the exercise. Yun lang po. Yun. Ay, okay, Doc. At sana sundin natin yung mga in-advise ni Doc. Okay, naku, ayan mga kasambay. Ang dami nating natutunan, ano? Pero naku, teka, may ilan pa rin mga beliefs na kumakalat tungkol sa piriformis syndrome. At naku, hindi po lahat doon ay totoo. Kaya don't go away. Nagbabalik po ang Dr. Zon TV. Welcome back mga kasangbahay! Ngayon, oras na para fact check ang mga haka-haka at wrong info. Only here at Mythbuster! So ito dito naman natin iisa-isahin, Doc, no, ang mga kumakalat po na mga paniniwala tungkol sa piriformis syndrome. At sasagutin niyo po ito, Doc, kung myth lang ba to o may katotohanan. Kung myth po ito, Doc, please explain it why. Okay, so ready ka na, Doc? Yes, ma'am. Piriformis syndrome ay laging dahil sa injury. Myth po yan. Kasi ang katotohanan po, ang piriformis syndrome, kahit po walang injury, overuse lang po, nagkakaroon po tayo ng piriformis syndrome. So, hindi po necessarily meron po kayong trauma or nadulas para magkaroon ng piriformis syndrome. Yung pong simpleng prolonged walking or nag-hike kayo bigla-bigla, maaari po kayong magkaroon ng piriformis syndrome. Not necessarily from an injury. Okay, thanks for clarifying, Doc. Okay, so hindi ka magkakasciatica kung wala kang spinal disc problem. Mali po din yan. Kasi ang sciatica po is talagang nanggagaling sa spine. So kung may sciatica po kayo, it's either meron po kayong problema sa disc or doon sa spinal canal. So talaga pong ang sciatica nanggagaling sa spine. Hindi po yan. Magkaiba po yan sa piriformis syndrome. Okay, so magkaibang entities Opo, talaga ma'am. sila. Opo. Okay, lahat ng butt pain or kirot sa puwitan, piriformis syndrome na agad. Ay, mali din po yan. Kasi marami pong structure sa buttocks or sa may puwitan na maaaring mag-cause ng pain. As na-mention ko po kanina, 4 po yung muscle dyan na nagpapagalaw. Isang grupo lang po yon. Meron pa pong ibang grupo ng muscle. Lahat po yun pwedeng mag-cause ng pain. Ngayon, kapag po yung sakit sa puwitan ay may kaakibat na pamamanhid, maaari pong yun ay maaari pong yun ay simptomas na ng piriformis syndrome. Pero hindi po lahat ng pain sa buttock ay nanggagaling sa piriformis. Okay. Eh, di ba nung bata, may mga batang napapalo sa puwet pag matigas ang ulo, so hindi naman magkaka-piriformis Ay, hindi naman. So, matakot mga na pag kailangan disiplinahin ng mga bata. Kasi ang piriformis po ay malalim. So, hindi po Hindi. yan kaagad-agad ma-access or masasaktan sa mga simpleng pagkakaupo lang o pagka pinapalo. Okay. Yung matagal na mga nakaupo, di ba usually, yung iba, because of their, the nature of their work, wala rin yan, Doc. Actually, Pwede. risk factor po yun. Pagka matagal kayo nakaupo, nagkakaroon po ng pressure dun sa piriformis. Ngayon, minsan po kapag
nagkakaroon ng pressure sa piriformis, namamaga po yung piriformis. So, kaya po tayo nagkakaroon ng simptomas. Opo. So, ang moral of the story, kilos-kilos, Opo. galaw-galaw. Ang ano po natin, ang recommendation po natin is for every 2 hours na nakaupo, at least 15 minutes po tayo nakatayo or magpapalakad-lakad. So, para para medyo makahinga naman yung Opo, part dyan sa area opo, na yan. opo. Para So, kasi impede din ng circulation pag Yes, ma'am. matagal ka nang So, yun po Stay. ang tatandaan natin for every 2 hours nating nakaupo. Sikapin po natin na tumayo or kumilos ng at least 15 minutes. Okay, thanks, Doc. MRI lang ang pwedeng mag-detect nito. Ng piriformis syndrome, Yes. mali din po yan. As I said earlier, 90% po ng diagnosis ay makukuha na sa pamamagitan ng history at physical examination. Hindi na po kailangan ng MRI. Okay, piriformis syndrome is rare at halos walang nakakaranas nito. Actually, ang incidence po ng piriformis syndrome ay nasa 3 to 6%. Hindi naman po siya rare, pero hindi rin po siya common. Actually, sa mga clinic visits, parang mga 5 to 10% lang po siya ng mga pumupunta sa clinic yung may piriformis syndrome. So, medyo mababa, pero hindi naman po siya yung very rare. At saka, tulad po nung sinabi ko, wala po siyang pinipiling edad, wala pong pinipiling kung babae or lalaki. Kahit sino po pwedeng magkaroon ng piriformis syndrome. Okay, so but this still has to be managed. Most parang nakakatakot mo serious complication. Wala naman po siyang seryosong komplikasyon. Ang mangyayari lang po, mahihirapan yung pasyente sa paglalakad, sa pagkilos-kilos. Makakaapekto po ito sa activities of daily living. So hanggang hindi po ito na-address, medyo mahihirapan po sila mga kumilos, magtrabaho. Yun po ang ayaw nating mangyari, yun. Nakakaapekto na sa trabaho or sa pang-araw-araw na gawain. I see. Okay. Surgery agad ang solusyon. Myth din po yan kasi hindi po inooperahan ng piriformis syndrome. Like I said, 80% of the time, nagre-respond na po yung mga pasyente sa gamot lamang na iniinom. And then, meron pa po tayong dalawang option na natitira, either yung physical therapy or yung injection. Bihirang-bihira po ang nangangailangan ng operasyon. Sa experience ko po as an orthopedic surgeon, wala pa po akong na-operahan na pasyente na may piriformis syndrome. Okay, so ito, Doc. Okay, dito to ang piriformis syndrome, made up lang. Ay, nako, hindi. Myth din po yan kasi totoo pong merong piriformis syndrome. As a matter of fact, talaga pong naiipit yung sciatic nerve because of the inflamed piriformis muscle. Totoo po condition ito, totoo medical condition. Hindi po ito gawa-gawa lang ng kung sino man. Okay, there you have it. Naku, ayan, busted na ang mga maling paniniwala. Kaya, naku, wag basta pong maniniwala sa kung ano lang ang nababasa o naririnig. Naku, lagi pong i-double check at i-konsulta ang inyong mga doktor. Maraming salamat, Doc Mar, sa Maraming salamat po. paglilinaw at pagbibigay po ng tamang kaalaman. But Doc, at this time, baka meron po kayong gustong batiin or, you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Okay. Kung meron po kayong concerns na related sa musculoskeletal health, pwede po kayong pumunta sa Makati Med at kumonsulta sa orthopedic surgeon. Marami po tayong orthopedic surgeon sa Makati Med, hindi lang po ako. We have more than 30 orthopedic surgeons in Makati Med. So, lahat po ng concerns ninyo, kaya po naming i-address at wag po kayong basta-basta mag-self-medicate. Importante po yan. Kailangan pong makita kayo ng professional. Okay, thank you very much again, Doc. And for more information about their services, you may visit the Makati Medical Center website
at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach your 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 5-8 po yan, 3-9. Okay, so stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. At sa mga kasambahay, naku, kung kayo po ay may mga nararamdaman kahit anong pananakit sa katawan, huwag pong ipagwalang bahala. Magpakonsulta na sa doktor dahil hindi basta masakit lang, baka may nakatagong syndrome na palang kailangang gamutin. Pero naku, teka, hindi pa po tayo tapos dahil mayroon pa po tayong second half ng ating programa. Kaya don't go away, nagbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back mga kasangbahay! Kanina, pinag-usapan natin ang piriformis syndrome. Pero hindi lang si piriformis ang pwedeng sumakit sa likod ha. Ngayon, sa Naturally Yours, tutok tayo sa isa pang posture problem. Ito po ang flat back syndrome. Panoorin natin ang Naturally Yours. Good morning mga kasangbahay! Today, pag-usapan natin ang tungkol sa flat back syndrome. Ano nga ba ito at paano nga ba natin ito maiiwasan? Tara, pag-usapan natin. Ang flat back syndrome ay isang kondisyon kung saan ang natural na anyo o kurba ng ating spine o buto sa likod ay nababawasan o nagiging flat o dumidiretso. Dahil dito, nagiging mahirap ang pagtayo ng matagal at madalas itong sanhi ng pananakit ng likod. Ilan sa mga sanhi ng flat back syndrome ay spinal surgery o kapag may opera na ginawa sa spine kagaya ng spinal fusion. Pwede rin itong age-related o may degenerative changes na nangyayari sa ating spine. Pwedeng may breakdown ng disc o tinatawag nating degenerative disc disease na pwedeng mag-iiba ang anyo ng ating spine. Pwede rin maging sanhi ang compression fractures na madalas nangyayari sa merong osteoporosis or nagiging marupok ang buto. Meron ding kondisyon na tinatawag ankylosing spondylitis na dahil sa pagdidikitan ng buto sa spine ay nagiging tuwid o diretso ito. At ang isang sanhi na kayang-kaya nating iwasan ay ang pagkakaroon ng poor posture, lalo na kung matagal ang pag-upo sa trabaho o sa harapan ng computer. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng likod, hirap sa pagtayo ng diretso or pagyuko ng paharap. Masakit ang balakang o hita, kadalasan ito ay may stiffness o tightness. Mabilis mapagod pagkatapos ng matagal na tayo or upo. At ang pakiramdam na para kang matutumba paharap. Pag ang sakit sa likod ay lumala, pwede itong maging sanhi ng disability o pwedeng mahirapan sa trabaho. Kaya naman, mga kasangbahay, importante alam natin ang ating gagawin kung sakaling tayo ay nakakaranas ng mga ganitong sintomas ng flat back syndrome. Magkonsulta agad sa inyong physiatrist o rehabilitation medicine doctor para malaman kung ikaw ba ay may flat back syndrome. Maaring may gamot para sa kirot na ibibigay o muscle relaxants para maibsan ang sakit at importante na maturuan ng proper body mechanics o tamang posture lalo kung mai-refer kayo sa physical therapy sessions. Ang bracing o surgery ay maaari ding makatulong sa malalang kondisyon. May mga ilang exercises din na makakatulong para makaiwas tayo sa flat back syndrome. Una, importante mapanatili na malakas ang ating abdominal or back muscles and merong tinatawag na core strengthening exercises para dito kagaya ng planking.
Next ay importante ang flexibility and strengthening ng ating hamstrings muscles. Ito ay ang muscle sa likod ng ating binti na kapag ito ay tight, maaring makadagdag sa masakit na likod. Pangatlo ay ang pagpapalakas ng ating iliopsoas muscles. Ito ang muscles na kailangan kapag tayo ay magtaas ng ating binti kagaya ng pagmarcha. Importanteng malakas ito para makatulong din sa ating maayos na posture. Kaya pag may masakit na muscle sa likod, ugaliing magkonsulta sa inyong rehabilitation specialist para sa tamang assessment at referral para sa mga ehersisyong makaiwas sa flat back syndrome. Magkonsulta na dito sa Pope John Paul Hospital Rehabilitation Medicine Clinic. We are located at Alabang Zapote Road, Talon 1, Las Piñas City. For appointment, maaari po kayong tumawag sa aming hotline number 0288260285 at 0961-365-1156. Pwede din po kayong mag-visit sa aming Facebook page. It's Pope John Paul II Hospital and Medical Center at sa aming Instagram account, pjp2.hmc. And of course, don't forget to follow me on my social media page, Junan De Vera on Facebook and Dr. Junan on Instagram. And that's all for today mga kasangbahay. Sana may natutunan kayo sa simple tips namin sa inyo ngayong araw. And for more natural tips, stay tuned because natural is beautiful only here at Naturally Yours. Ayan, mga kasambahay, naku, stand tall, sit straight, and stretch smart. Hindi kailangan ng mamahaling equipment para makapag-realign ng spine. With consistency and care, our spine can shine naturally. At bago po tayo tuluyang magpaalam, maraming salamat po sa pagsubaybay mula umpisa hanggang dulo ng ating episode. And I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At syempre, thank you din to BMPI's General Manager, Sir J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. At syempre, binabati rin po natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, ang Dr. Zon TV production team, ang Public Service Department at ang KDR Group of Companies. And syempre ako binabati ko rin po yung aking kambal, si Iyo, si Iya, and of course si EJ, and hi kay Doc Alain at sa mga pasyente natin sa Barbaca Budil Health and Wellness Center. Hello din sa mga taga Pinnacle Robotics and of course yung mga taga Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. And kay Tita Letty Duarte, hello, and hi kay Deng. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And sa ating po mga health partners, and Doctors on TV also would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, Corner Scout, Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may reach them through 0283723825 or 0253185100 or through their mobile numbers 0919-069-1890 and 0919-069-1891. Or you may also visit their website at www.capitalmedical.com.ph. Also, we would like to thank Soxargen General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyECSC.com. Of course, mga kasambay, kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share po sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, pwedeng-pwede. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTVnews and rescue na ko para lagi po kayong una sa health info.
Huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 in the morning. Dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Ayan. So, muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama po sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol po sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan. 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan. 0922-861-2095. Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna. 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects.